Sa Gawa, chapter 20, verse 25 to 38, mababasa ang pamamaalam ni San Pablo sa Miletus ng isang daungan sa Dikalayuan sa lungsod ng Efeso. Sa chapter 20, sinabi ni San Pablo na di nila makikita ang kanyang muka at di siya mananagot sa kanilang mga dugo, dahil di siya nagkulang sa pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos. Sinabihan niya ang mga nangangalago o mga overseer na huwag pabayaan ang mga tupa dahil dadaraitin na ito ng mga lobo. At galing mismo sa kanilang grupo ay lilitaw ang mga tao na magbabaluktot ng mga katotohanan para mapaalis ang tao na kasunod nila at maging sanhi ng pagkakahati-hati. Sinabi ni Father McBride na 3 taong inihanda ni San Pablo nang matapos siyang magpaalam ay lumuhod sila at nagdasal at niyakap ng mga tao si San Pablo. Remember for 3 years that he was in Ephesus, he admonished them. He never wanted anything from them, no silver, no gold. He was a tent maker and a professional sa kanyang trabaho. Ang pagtatrabaho ang susuporta sa pangangailangan niya. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ito ang pagpapaalam ni San Pablo sa mga Miletus na mababasa sa chapter 20. Mula doon, nagpunta sa Caesarea Philippi sa isang lungsod ng Roma kung saan nabisita niya si Philip na una siyang naging diakono, at si Felipe ay nag-convert sa Enoch kung saan ay nagsasalubong sila na nakasakay sa Enoch na karwahe. Nadinig niya siya na nagbabasa tungkol sa libro ni Isaiah, at tinanong ni Felipe siya kung naintindihan niya ang kanyang binabasa, at sinabi sa kanya kung paano mangyayari yun kung walang magpapaliwanag. At pinaliwanag ni Felipe ito tungkol sa tagapaglingkod ng Diyos, at naging Kristiyano ang kausap na tao. Tumigil si Pablo sa lugar ni Felipe na Cesarea na may 4 na mga anak na babae na walang mga asawa. At pinag-usapan nila ang kinabukasan ng anak at nagpaalam sila dahil papunta na si Pablo sa kanyang kamatayan. At kahit dati pa ay may pumipigil na sa kanya sa pagpunta sa Jerusalem, tulad na sabi kay Jesus bago magpunta sa Jerusalem. Siya ay nagpunta sa templo para mag-retreat. Siya ay mayroong Nazarite vow, at ang pagpunta sa Jerusalem ay nag-ahit siya ng kanyang ulo. Siya din ay nagbayad para sumama ang 4 na tao. Dinala ni Pablo ang isang hentil sa templo. Ang pangalan ng tao ay Trophimus para makita ang court of Gentiles. Pero inakusahan si Pablo sa pagdadala ng tao sa court of the Jews. Sa pagitan ng 2 gate ay Sanitas Gate or Death Gate. At dahil sa akusasyon, ay parurusahan sila ng kamatayan na magdadala sa kanya sa Roma. Nagkagulo doon at iniligtas siya ng mga tao at kinulong siya. Nagkaroon ng paglilitis kay Felix Festus na humalili kay Felix at kay Agrippa. Ito ay naganap 1 taon. Sinabi na Agrippa na ibalik na si Pablo sa Jerusalem para maayos ng lahat. Pero sinabi na Pablo na gusto niyang makipag-usap kay Cesar na kanyang ginamit para mapakalat ang ebanghelyo sa Roma. Nagbalik si Pablo sa Jerusalem, pero siya ay hinuli dahil sa inakusahang nanggugulo. Siya ay nag-apila kay Cesar at siya ay napadpad sa Roma. Nasira ang barko, pero dahil sa panalangin nakarating siya sa Roma. Kahit doon ay napangaral siya at nakipagdiskusyon sa mga Hudyo. At doon natapos ang libro at di na nasabi ang nangyari kay San Pablo. Amen.